Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na noong 1848, dahil sa pagbara ng mga tipak ng yelo sa gawing taas ng ilog na dumadaloy papuntang Niagara Falls, ay huminto ang pagdaloy ng tubig sa talon. Sa panahon iyon ay tourist attraction na ang nasabing falls. Napakarami ng tao ang dumarayo dito para tignan ang napakagandang tanawin. Bago maghating gabi ng March 29, 1848, ay napansin na ng isang magbubukid ang tila pagtahimik ng lugar na walang malalakas na lagaslas ng tubig at ang pagbagsak nito sa talon. Kaya naman agad niyang tinungo ang ilog at ipinagtaka niyang wala ng tubig ito. Kaya naman agad niya itong pinagsabi sa ilang mga tao. At kinaumagahan nga ng March 30, 1848 ay laking gulat ng karamihan dahil napakatahimik at tumambad na nga sa kanila ang ilog at ang talon na walang tubig. Maraming pabrika ang agad na tumigil ng operasyon. Ito'y dahil sa pagtigil din ng mga water wheels na nagpapagana sa mga mechanical turbine. Marami ring isda ang namatay at tumambad ang mga bagay na nasa ilalim ng katubigan. At dahil sa pangyayaring ito, ay agad inakala ng karamihan na malapit na ang katapusan ng mundo. Napuno ang mga simbahan sa dami ng mga nagsisimba at agad ding naglitawan ng mga kultong may dala ng iba't ibang mga paniniwala. At ang lahat ay nanalangin na sana'y muling dumaloy ang tubig sa talon at huwag munang wakasan ng mundo. At marami na ang nagsisi at humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan dahil nga sa inaakala nilang nalalapit na paghukom. Dahil walang nakakaalam ng biglang pagtigil ng daloy ng tubig sa talon, na ito'y dahil lang naman niya sa pagbara ng mga yelo. Sa mga panahon ngayon ay may mga ilang bumaba pa sa ilog para tignan ang itsura ng riverbed at kolektahin din ang ilang mga mahalagang bagay. Sumunod na araw, March 31, ay nanatiling tuyo ang ilog. Pero kinagabihan ay narinig nila ang isang tunog na palakas ng palakas hanggang sa ito'y dumagundong na. Ito'y dahil na wala na palang mga nakabarang tipak ng yelo sa daanan ng tubig sa ilog. At doon ay nagtuloy-tuloy na ang napakalakas na agos ng tubig. At sa paglipas ng panahon, para maiwasan ulit ang pangyayari na inakala ng karamihan na doomsday, ay naglagay na ng ice boom sa ilog nang sa ganun ay makontrol ang pagkilos ng mga yelo at hindi na ito bumara pa sa ilog nang sa ganun ay magtuloy-tuloy ang pagdaloy ng tubig. Alam mo ba na minsang kinuha ni Napoleon Bonaparte ang painting na Mona Lisa para ilagay sa sarili niyang kwarto? Ang Mona Lisa ay na-display sa Louvre Museum mula 1804. Pero bago pa man ito ay matatagpuan nga ito sa kwarto ni Napoleon. Nang bawian ng buhay si Leonardo da Vinci noong 1519, ang Mona Lisa ay napasakamay ng artist patron na si King Francis I ng France. At nanatili itong pag-aari ng French monarchy ng mahigit 250 taon. At sa panahon ng French Revolution, 1789 hanggang 1799, hiniling ng mga taong bayan na ang obra ay maging pag-aari na lamang ng Republika ng Pransya. Pero hindi naman ito nangangahulugan na kahit sino na lamang ay pwedeng makita ang nasabing obra. At sa pagdating ng paglakas ng kapangyarihan nitong si Napoleon Bonaparte, kung sana'y nabighani din siya sa masterpiece ni Da Vinci na tinawag pa nga niyang Madam Lisa at Sphinx of Occident. Kaya naman noong 1800 ay pinag-utos niyang ilipat ito sa kanyang kwarto. Ito ay sa Tuileries Palace sa Paris at syempre walang makakatutol sa kanya. Sinasabing sa panahong iyon ay napakasaya raw nitong si Napoleon na nakasabit ang Mona Lisa sa kanyang dingding. Hanggang noong 1804 ay tuluyan na nga itong nailipat mula sa kwarto ni Napoleon papuntang ground gallery ng Louvre Museum. At mula noon ay wala nang kahit sinong individual pa ang nagmay-ari ng Mona Lisa. Alam mo ba na dahil sa lumalalang air pollution sa China, isang Chinese millionaire ang nagbenta ng sariwang hangin na nakalagay sa lata. Sa mga nagdaang taon kasi ay naging mabilis ang pag-unlad ng bansang China. Syempre nariyan ang pagtaas ng GDP at ang urbanization ay ang pagtaas din ng polusyon sa hangin. Kaya naman ang milyonaryong si Chen Guangbiao na isa ring kilalang pilantropo at nakalinya sa recycling business
ang nagproduce at nagbenta nga ng hangin na nasa lata o air in can. Ayon dito kay Chen, hindi lang dapat daw nakafocus ang gobyerno at ang mga matataas na tao sa kanilang bansa sa pagtaas ng GDP at pagkakaroon ng magandang buhay. Kung may sasakripisyo naman daw ay ang kapaligiran, dahil sa bandang huli ay ang tao rin ang babalikan nito. At yun na nga ang nangyari, lumala na ang air pollution sa China. Sa mga pagkakataong ito ay halos araw-araw daw ay binabantayan ang kondisyon ng hangin sa China. Ito ay dahil na rin sa pagdami ng mga nagkakasakit sa puso at sa baga. Lumagpas na kasi sa normal particulate matter ang nasasagap ng mga Chinese at sinasabing sobrang delikado raw talaga nito sa kalusugan. Ayon pa nga kay Chen nang in-interview siya, ay minsan daw na naglakad siya sa labas ng 20 minutes na walang takip sa ilong. Ay agad daw sumakit ang kanyang lalamunan at ang kanyang ulo. Kaya naman naging ganun na lamang ang kanyang pagiging porsigido na masolusyonan ang problema kahit papansamantala lamang. Pero alam nyo ba, na sinasabing ang naging hakbang nitong si Chen ay masabi rin na isang capitalist move kung saan ay kumita kasi siya ng milyong-milyong dolyar. Bagaman ang ilang bahagi naman ito ay dinodonate niya sa mga mahihirap na tao sa mga liblib na lugar sa China. At sa kasalukuyan ay mayroong mga bagong naglilitawan at nagbibenta rin ng mga air in can sa China. Alam mo ba na ang kababata nitong si Mark Twain na si Tom Blankenship ay ang sinasabing naging inspirasyon niya raw sa pamosong karakter sa kanyang nobela na si Huckleberry Finn. Oo, tama ka, si Huckleberry Finn na isang tunay na tao. Bagaman noong January 25, 1885, sa interview ng Minnesota Tribune dito kay Mark Twain, ay sinabi niya na ang karakter daw nitong si Huckleberry Finn ay walang pinagkuhaan ng inspirasyon o gawa-gawa niya lamang. Pero sa bandang huli bago siya pumanaw, ay sinabi niya rin ng totoo. Na ang inspirasyon niya pala dito ay ang kanyang kababata at kaibigan na si Tom Blankenship. Nung bata pa itong si Mark Twain o Samuel Clemens sa totoong buhay, ay nagkaroon siya ng kaibigan sa Hannibal, Missouri. Ito nga ay si Tom Blankenship. Ayon sa kwento ng kanyang buhay, ito raw si Blankenship ay medyo may pagka-ignorante, marungis at laging kapos sa pagkain. Pero sa kabila naman daw nito, kaya siya napalapit dito ay mabait daw itong si Tom Blankenship kung ikukumpara daw sa ibang mga bata na mga salbahe. Kaya naman naging magkaibigan sila. Bukod dito ay napakalaya daw nitong si Tom Blankenship at palaboy-laboy lamang. At ang bagay na iyon ay kinaiingit sa kanya ng ibang mga bata na parang gustong tumulad daw sa kanya at ayaw na rin mag-aral. Itong si Tom Blankenship ay may tatay din na lasinggero at nagtatrabaho sa gilingan ng kahoy. At sila ay nakatira lamang sa isang maliit na kubo malapit dito na Mark Twain. Kaya naman naging bahagi ito ng kwento niya. Lumabas ang karakter nitong si Huckleberry Finn sa mga nobela nitong si Mark Twain na The Adventures of Tom Sawyer, The Adventures of Huckleberry Finn, Tom Sawyer Abroad, at Tom Sawyer Detective. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye bye.